Sa ating kultura, maraming pamahiin ang konektado sa burol. Isa na rito ang babala na huwag magbubulong sa patay dahil baka ang simpleng panalangin o usapan ay magising ang espiritu ng yumao. Pero paano kung ito ay talagang mangyari? Narito ang kwento ng isang babae na hindi sumunod sa babalang ito at kung paano ito nagtapos sa isang trahedya. Si Aling Corazon ay kilalang tsismosa sa kanilang barangay. Sa bawat lamay, hindi siya nawawala. Hindi para magdasal, kundi para makipag-usap sa ibang bisita at makialam sa mga bagay na wala namang kinalaman sa kanya. Nang mamatay si Mang Andoy, ang matandang palaboy na kilala sa kanilang lugar, agad siyang nagpunta sa burol nito. Ang daming tao ha. Sino kaya ang mga kaibigan ng matandang iyon? Tanong ni Aling Corazon sa kanyang kasama. Narinig ko nga, marami raw siyang lihim na tinatago. May pamilya daw siya sa Maynila pero iniwan siya. Sagot ng isa. Habang sila'y nag-uusap, nilapitan ni Aling Corazon ang kabaong. Wala itong takot sa kabaong kahit pa ang iba ay halatang nangingilag. Sa halip, yumuko pa siya at bumulong ng pabiro. Andoy, kung nandito ka pa, pakita ka naman. Gusto ko lang malaman kung totoo ang chismis na mayaman ka dati. Nagkatawanan ng ilang nakarinig. Ngunit napansin nilang biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang ilaw mula sa kandila sa tabi ng kabaong ay tila nagbago ang kulay. Ang dilaw ay naging maputla, halos puting asul. Naramdaman ni Aling Corazon ang malamig na hangin na parang dumaan sa kanyang batok. Hindi niya pinansin iyon. Ano naman, hangin lang yan, sabi niya habang ngumiti. Ngunit nang pauwi na siya, naramdaman niyang parang may sumusunod sa kanya. Bawat yapak ay may kasunod na yapak. Paglingon niya, wala naman siyang nakita pero ang dilim ng gabi ay parang mas malapit kaysa dati. Pag-uwi ni Aling Corazon, sinubukan niyang magpahinga. Ngunit habang nakahiga sa kanyang kama, narinig niya ang isang boses na pabulong. Corazon, nandito ako. Tumayo ang balahibo niya. Binuksan niya ang ilaw at tumingin sa paligid. Ngunit wala siyang makita. Sinubukan niyang huwag pansinin ng boses at bumalik sa pagtulog. Ngunit nang pumikit siya, naramdaman niya ang malamig na kamay na humawak sa kanyang paa. Pagmulat ng mata niya, nakita niya si Mang Andoy nakatitig sa kanya mula sa paanan ng kanyang kama. Bakit mo ko tinatawag? Akala mo ba walang kapalit ang iyong biro? Galit na sabi nito habang ang muka ay tila nabubulok na at puno ng galit. Sumigaw si Aling Corazon, ngunit walang nakarinig sa kanya. Kinaumagahan, natagpuan siyang walang malay ng kanyang mga kapitbahay. Simula noon, naging tahimik na siya. Hindi na siya dumadalo sa mga burol at iniwasan niya ang makialam sa tsismis ng iba. Ang bawat bulong sa patay ay may dalang kahulugan. Kaya't sa susunod na ikaw ay dadalo sa isang burol, mag-ingat sa iyong mga salita dahil baka ang inaakala mong biro lang ay maging isang tawag na hindi mo kayang ibalik. Sabi nila,
Ang kwento ng namatay ay hindi basta-basta lumilisan. May mga natitira silang gawain o lihim na bumabalik upang ipaalala. Sa kwentong ito, dalawang magkaibigan ang hindi sinasadyang magising ang galit ng isang patay. Alamin kung paano nagsimula ang kanilang kababalaghan sa simpleng bulong. Sina Carla at Lani ay magkaibigan mula pagkababata. Isang gabi, inimbita sila sa purol ng isang kakilala sa kabilang baryo. Si Aling Esther ang namatay. Isang matandang babae na kilalang masungit at mapamahiin. Ang sabi ng mga tao, maraming sikreto si Aling Esther at kahit sa kanyang kamatayan, naroon pa rin ang bigat ng kanyang presensya. Sa gitna ng burol, napansin ni Carla na kakaunti ang tao. Tahimik ang paligid, halos walang nag-uusap. Nakaupo sila malapit sa kabaong nang magbiro si Lani. Grabe, parang ang bigat ng pakiramdam dito ano? Parang nakatingin pa rin si Aling Esther sa atin. Oo nga, sagot ni Carla. Bakit kasi ayaw niyang iniistorbo siya? Sa kabila ng kanilang kaba, nilapitan nila ang kabaong. Tumayo sila malapit dito at si Lani, sa hindi maipaliwanag na hilan, ay nagbiro. Esther, kung naririnig mo kami, galawin mong kandila. Bulong niya habang tumatawa. Bigla, isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan at pinatay ang kandila sa tabi ng kabaong. Napatigil sila at nagkatinginan. Uy, siguro coincidence lang yun, sabi ni Carla. Pilit na pinapatahan ng sarili. Ngunit mula ng gabing iyon, nagsimula na ang kanilang mga bangungot. Si Carla ay palagi nananaginip na may isang matandang babaeng nakatayo sa gilid ng kanyang kama. Nakatitig sa kanya habang binubulong ang salitang, "Bakit mo ako ginising?" Si Lani naman ay naririnig ang mahihinang katok sa kanyang bintana tuwing 3:00 ng madaling araw. Lumipas ang ilang araw, ngunit hindi natapos ang kababalaghan. Isang araw, habang naglalakad si Carla pauwi, nakita niya ang refleksyon ni Aling Esther sa salamin ng isang tindahan. Ngunit paglingon niya, wala namang tao. Kinagabihan, parehong nangyari kay Lani. Nakita niya si Aling Esther sa kanyang panaginip. Paulit-ulit na sinasabi, "Bakit kayo pabulong-bulong sa akin?" Sa takot, nagpasya silang bumalik sa burol. Dinala nila ang kanilang mga kandila at nag-alay ng panalangin para kay Aling Esther. "Pasensya na po, hindi na po kami uulit," sabi ni Carla habang nanginginig. Sa huling pagkakataon, naramdaman nila ang malamig na ihip ng hangin. Ngunit sa pagkakataong iyon, wala nang galit, kung hindi tila paalam na. May mga espiritu na tahimik na nagpapahinga. Ngunit kapag sila'y tinawag mo, kailangan mong tanggapin ang kanilang tugon. Huwag maglaro sa harap ng kabaong dahil ang buhay at kamatayan ay hindi biro. Sa ating kultura, laging pinapaalala na magdasal ng taimtim sa burol. Ngunit paano kung ang isang inosenteng kilos ay magdulot ng hindi inaasahang takot? Ito ang kwento ng isang pamangkin na bumisita sa burol ng kanyang tiyuhin at
natagpuan ang sarili niyang nakaharap sa isang hindi maipaliwanag na hiwaga. Si Arnel ay 14 years old nang unang makaranas ng burol na magdadala sa kanya ng kababalaghan. Namatay ang kanyang tito Henry, isang truck driver na masiyahin ngunit may madilim na nakaraan. Lagi nitong pinabantaang babalikan ang sino mang sasaktan siya o hindi magpapakita ng respeto. Sa burol ni Tito Henry, napansin ni Arnel na kakaiba ang paligid. Pagaman marami ang dumalo, tila may bigat na hindi maalis sa hangin. Ang bawat yapak sa loob ng bahay ay parang masyadong malakas at kahit puno ang sala, parang napakatahimik ng lahat. Bilang isang batang likas ang pagkausisa, nilapitan ni Arnel ang kabaong habang wala masyadong tao sa paligid. Naghanap siya ng sagot sa tanong sa kanyang isipan. Bakit ang mukha ng kanyang tito ay tila mas galit kaysa sa payapa? Nagbiro siya pero pabulong lamang. Tito, bakit parang galit ka pa rin? Sabi nila, dapat sa patay wala nang galit. Akala niya ay walang mangyayari. Ngunit biglang bumigat ang paligid at naramdaman niyang parang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang tenga. Hindi iyon basta-bastang hangin. Ito ay may kasamang bulong. Arnel, alalahanin mo ang utos ko. Nanlamig ang buong katawan ni Arnel nang lingunin niya ang kabaong. Nakita niyang tila gumalaw ang mga daliri ni Tito Henry. Hindi niya alam kung namamalik pa lamang siya noon o totoo iyon. Takot na takot agad siya nang lumabas palabas ng burol. Sa sumunod na gabi, habang siya ay natutulog, biglang pumukas ang ilaw sa kwarto niya. Ang pintuan ay dahang-dahang bumukas at narinig niyang muli ang tinig ng kanyang tito. Arnel, huwag mong kalimutang magdasal para sa akin. Halos hindi siya makagalaw sa takot. Nang lingunin niya ang gilid ng kanyang kama, nakita niya si Tito Henry. Nakatayo at nakatingin sa kanya. Ang mukha nito ay mas galit kaysa sa noong nasa burol. Bakit ka nagbibiro? Ang respeto ang hinihingi ko. Kinabukasan, nagmadali si Arnel na bumalik sa burol at sinabihan ng kanyang mga magulang. Dinala siya sa isang albularyo na nagsabing kailangan niya mag-alay ng kandila at magdasal para sa kaluluwa ng kanyang tito. Mula noon, sa tuwing may burol, sinisiguro ni Arnel na magdasal ng taimtim at magpakita ng respeto. Hindi na niya muling binigyan ng biro ang sinuman sa mga sumakabilang buhay. Ang burol ay hindi basta-basta pagtitipon. Ito ay panahon ng respeto at panalangin para sa yumao. Huwag mo silang tatawagin o babastusin dahil maaaring hindi mo kayanin ang kanilang tugon. Sa mga lumang simbahan, maraming kwento ang umiikot tungkol sa mga kabaong at kaluluwang hindi matahimik. Sa kwentong ito, isang grupo na magkakaibigan na nakahanap ng isang kakaibang kabaong sa silong ng isang lumang simbahan. At mula noon, hindi na nila nakalimutan ang kanilang karanasan. Sa baryo ng San Rafael, may isang lumang simbahan na kilala sa mga kwentong kababalaghan. Sabi na matatanda, ang silong nito ay naging libingan noong panahon ng digmaan. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging imbakan ito ng mga gamit ng simbahan. Isang gabi,
Nagkayayaan sina Mark, Rhea at Paulo na maglibot sa simbahan. Mahilig silang maghanap ng mga lugar na sinasabing pinagmumultuhan at ang silong ng simbahan ang bagong target nila. Sa kanilang pagpasok sa silong, naamoy agad nila ang amoy ng lumang kahoy at amag. Sa gitna ng madilim na kwarto, natagpuan nila ang isang kabaong na natatakpan ng itim na tela. Siguro ginagamit ito para sa mga prosesyon, sabi ni Paulo, na pilit pinapakalma ang sarili. Pero bakit parang masyadong luma at bakit may kandila sa gilid nito? Tanong ni Rhea. Lumapit si Mark at binuksan ang kabaong. Sa loob nito ay walang laman, pero naramdaman nilang biglang lumamig ang paligid. Napansin ni Rhea ang isang piraso ng papel sa loob. Sinubukan niya itong basahin, ngunit nang simulan niyang bigkasin ang nakasulat, narinig nilang biglang may naglakad sa likod nila. Nagtago sila sa likod ng isang malaking lamesa, ngunit ang yabag ay patuloy na papalapit. Lumabas sila mula sa silong at humahango sa natatakbo palabas ng simbahan. Ngunit nang makarating sila sa labas, napansin nilang may kulang sa kanilang grupo. Asan si Mark? Tanong ni Rhea. Pabalik-balik silang naghanap, ngunit walang Mark kahit saan. Kinabukasan, natagpuan ang kanyang katawan sa loob ng simbahan, malapit sa kabaong. Ang kanyang mga kuko ay puno ng dugo, nang parang pilit niyang kinaskas ang sahig para makaalis. Mula noon, isinara na ang simbahan ang kanilang silong. Ngunit sa gabi, may mga nagsasabing naririnig nila ang mga yabag at bulong mula sa loob. Sabi nila, hindi matahimik si Mark dahil sa kanyang ginawa. Ang mga lugar na puno ng kasaysayan ay madalas puno rin ng lihim. Ang mga bagay na iniwan ng nakaraan ay hindi dapat galawin o pagtawanan dahil maaaring magdala ito ng mga multong hindi mo kayang harapin. Kung gusto nyo pa ang ganitong klaseng kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na kwento.